Hallelujah. Thank you, Jesus. Ano po bang buwan meron tayo in the biblical calendar? Kasi po, sa dami ng sunod-sunod na mensahe, kailan sana po naisingit ko ito in between. Pero dahil matitindi po ang mga pinagagawa ng Panginoon, kaya nga, ngayon na lamang panahon na ito na ipahayag ito. Ang buwang pong ito ay tinatawag na Tevet. Pang-10 buwan sa spiritual calendar ng Panginoon. Kasi po ang ginawa ng Diyos sa mga Hudyo, para hindi nila makalimutan kung ano ang ginawa ng Panginoon sa kanila, yung sila ay lalabas sa Ehipto, magmula Ehipto, lalabas sila doon at patungong lupang pangako, iyon ang tinatawag niyang magiging unang buwan nila. Sa Hebrew calendar, 4 lamang ang mga buwan na binigyan ng pangalan. Yung number 1, yung Nisan. Nisan is the Passover time. Kaya nga tinawag na Passover, kanilang aalalahanin ang kanilang paglipat mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. And there are other months like Tishrei. Isa yun. Pero may mga buwan na kanilang binabanggit lang, the first month, which is Nisan, alam na alam nila yon. Ang susunod na mga buwan ay tinatawag nilang 2nd month, 3rd month, 4th month, 5th month, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th. Ngayon, isa sa mga pangalan na kanilang kinuha is the word Tevet. Ano po ang ibig sabihin ng Tevet? Sabi niya doon is, it's a month of Tevet, ang ating mga mata, yung focus, saan tayo nakatingin. Yun. Ito po, the name Tevet was adopted by the Jewish people during the Babylonian exile. Ang ibig pong sabihin niyan, yung talagang meaning ng Tevet is sinking or immersing. Kasi po, ang panahon na ito sa ibang bansa ay time of winter. Kaya nga, during time of winter, ngayon po, halimbawa sa Doha, sa Middle East, malamig ang panahon. Dito naman sa atin, medyo malamig lang. Sa other side of the world, kamukha po ng Australia, summer naman ngayon. Ang kanilang winter is between May, June, July. Am I correct? February, March, April, May. No. March, April, May will be summer. Tapos, autumn. Tama, autumn. And then, June, July, August ang winter nila. While in the other parts of the world, syempre po, bilog yung ating ang earth, kaya doon sa ibang bahagi, ito ay malamig, yung ibang bahagi malamig, yung ibang bahagi ay mainit. Kaya ang Middle East na yung hangin ng malamig na mga lugar na pupunta rin sa kanila. At yun din ang panahon na umuulan. Kaya tinawag nila iyan ng sinking or immersing. Kasi kapag panahon ng winter, ang Middle East ay matubig at maputik. Kaya nga, sinasabi nila na yung meaning ng Tevet ay nagre-reflect ng muddy or rain, winter season. Sige, let's go to another. Ayan. So ngayon, ang sinasabi ng Panginoon sa atin, nasaan ang aking tagaturo? Ayan. Kasi may ibig sabihin yan. What is this tribe? One at a time muna. Sabi po, if the Lord will give you meager bread and water during oppression, but your teacher will not hide any longer, your eyes will see your teacher. And whenever you turn to the right or to the left, your ears will hear this command behind you. This is the way, walk in it. Kasi po, although month of Tevet, if you remember po, 10th month, I preached that to you several months ago, na it says about the 10, di ba? Last year po, was number 5, kasi 5, 7, 8, 5, it was grace. So every time you see your hand, you say, this is the grace of God.
So yung 10, kapag sinabing 10, it means about the authority of God. There are 10 commandments, yung mga ganon. Pinapahayag ang mga commands ng Panginoon. So it's the same way. Ngayon, ang sinabi ko pa lang sa inyo ay yung meaning ng Tevet. Kaya, it representing a time of spiritual immersion or sinking into divine depths. Pagkatapos, mamaya makikita natin yung I. Inuna ko lang po yung verse na yan because you will find the word eyes. Ayan. Kasi, ang number na yan, ang eyes, yan ang kapanahunan dito sa buwan na ito. Anyway, let's see the other verses. Babalikan natin yan later on. Ano po ang significance? Ano po ang kahalagahan yan? Sige. Ayan. Nabanggit ko na yan kanina, is the 10th month in God's spiritual calendar. Ayan. Adopted by the Jewish people during the Babylonian exile. It reflects the muddy, rainy season representing a time of spiritual immersion or sinking into divine depths. Ayan po. Yung paglubog, di ba? Pag tayo binabautismahan sa tubig, tayo inilulubog sa tubig. Di ba? Nilulubog. Hindi tayo winiwisikan. Kaya nga, tayo ay pinilulubog sa tubig. All things. So ito yung panahon na yon, dahil ito ay rainy season and muddy, ibig sabihin may mga putik-putik, nagpapahayag ng panahon ng spiritual immersion ay kay magpapalubog or sinking into divine depths. Ibig sabihin nun, mas makikilala mo pa ang Panginoon ng mas malalim. Yun ang ibig sabihin nun. So kailangan, hindi lang tayo natutuwa na tayo ay nandun sa shallow water. Diba? Yung hindi marunong mag-swimming, katulad ko. Alam niyo na yung sikreto ko ngayon, hindi ako marunong mag-swim. Kaya, alam niyo, napakadalang kung ako ay mag-swimming. Napakadalang kasi hindi ko kaya. Doon lang ako sa mababaw. Hindi ako pwede doon sa malalim. Secret ko yun. Ngayon sinabi ko na. No? Kaya kung hindi ka marunong mag-swimming, natural, doon ka lang sa pambata na lugar. Kasi yun lang abot ng paa mo. Pag naabot ng paa mo, okay na sa'yo. Diba? Maraming Kristiyano, ganun din. Doon lang sa mababaw, nagtatampisaw lang ng ganun. Alam niyo po, ang Diyos, ayaw niya na tayo nagtatampisaw lamang sa ating spiritual na kalagayan sa Diyos. Gusto niya, lalalim pa tayo. Pero hindi naman ibig sabihin, pupunta na mag-swimming, kinukumpara ko sa yung pag-swimming di ba? Baka itapong ka naman doon, malunod ka kung hindi ka marunong. Di ba? Anyway, we are talking about spiritual. Kanina sinabi ko lang, kung hindi ka marunong mag-swimming, doon ka lang sa tabi-tabi, nagtatampisaw ka lang. Hindi rin ako marunong magbisikleta. Alam ko nung maliit ako, marunong ako. Nung lumaki ako, wala na akong lakas na nahuhulog ako doon sa bike. I remember ang akin pong kapatid na napakabait, bigyan niya ako ng bike para isang panahon, para isang pagkakataon ako ay makapag-ehersisyo. Tinuturoan naman ako ng aking husband before, nung kami ay nandyan na. Nung minsan ay from dun sa window ay kinuhanan kami ng video ng aking anak na hindi namin alam kung paano ako binibigyan ng instruction ni Papa. Nahuhulog naman ako. Hanggang sabi ko, ikaw na nga lang ang mag-bike? Sabi niya, ganun mo lang. Kasi gumagano-ganon, di ba? Ay, sabi ko, kaya yun, hanggang nawala na lang yung hangin nung gulong nung bisikleta, nandun lang. Lagi niya akong tinititigan, pero hindi ko siya tinitingnan. Tinatalikuran ko siya. Kaya sabi ko, di na bale, pangangaral, doon na lang. Pagtuturo, doon na lang. Doon sa mga bagay na yun, doon na lang ako pag ganyan-ganyan sa aming harapan ng TV, pwede na ako mag-exercise. Amen po ba? So we can find ways kung ano magagawa natin. Pero sa spiritual, we need to sink down. We need to know more of the Lord. Divine depths.
Lalalim ka sa pagkakilala sa Panginoon. Hindi lang sa mababaw. Maraming Kristiyano hanggang ngayon, doon pa lang sila sa mababaw na lugar at tatampis-tampisaw lang. The Lord is telling us, go into the divine depths. Lumalim ka sa pagkakakilala sa Diyos. Ayaw ng Panginoon na marami rin kasing mananampalataya. Sala sa init, sala sa lamig. Minsan nandyan, minsan wala. Hindi tayo lalago pag ganun. Hindi tayo lalago. We should be constant. Nagpapatuloy tayo. May problema o wala, nandun tayo. When we are gathered together, sabihin mo, Lord, present ako. I represent my family. Present. Don't miss the opportunity that you will have divine depths na ikay lumalim sa iyong pagkakakilala sa Panginoon. Because that is important to God. Importante yun sa atin. Importante yun sa Diyos. Kaya ito yung kapanahunan na yun. Spiritual immersion or sinking into divine depths. Lalo kang lumalim. And I'm not talking about swimming, kasi kung hindi ka marunong mag-swimming, ay mag-aral muna tayo. Marunong po pong mag-swimming aking mga pusaking. Binabantayan ko sila pag meron silang swimming lessons, pero ako, doon lang ako sa tabi-tabi. Marami rin Kristiyanong ganon. Yung iba, nag-swimming ng mabuti, they go and nagpaparot pa rito, nag-extend ng kanilang kamay at mga paa, tapos ikaw nanonood ka lang. Ayaw ng Panginoon na ganon tayo bilang isang mananampalataya. Nanonood lang tayo sa iba na tumutulong, may ginagawa, naglilingkod sa Panginoon, they give their effort, they give their time, they give their everything. Tapos ikaw, nandun ka lang sa sidelines. O, tapos meron ka pang masasabi, ay, kulang sinabi na, kulang gawa na. Ay, kapag ganyan tayo, hindi talaga tayo malago. Nandun lang tayo sa side. Hindi na nga tayo tumutulong, meron pa tayo sinasabi. Kaya nga, ang sinasabi sa atin ng Panginoon, sink deeper into the divine depths. Lalo kang lumalim sa Panginoon. You only do that when you walk by faith and not by sight. Willing ka, Lord, palalimin mo ako sa akin pananampalataya, di mababaw. Kaya nga, madalas, para lumago tayo, alam niyo ang ginagawa ni Lord? Hindi para parusahan tayo, kundi nagkakaroon tayo ng mga pagsubok para lumalim tayo ng pagkakakilala na ang Diyos ay Diyos na mabuti. Kaya kapag meron tayong mga pagsubok, huwag kang iyak ng iyak, kundi sabihin mo, Lord, salamat po. If I sink deeper, you are with me. Diba sabi ng Panginoon? Though I walk through the valley in Psalm 23, I will fear no evil. Hindi ako matatakot. Hindi ako matatakot sa kalaban kahit na ako ay lumalalim. Ika'y pinadadaan ng Panginoon, ika'y lumalim pa, sasamahan ka niya doon. Kasi gusto niya talaga, we need to sink deeper. Lagi tayong present, nandun tayo. Amen ba? Kasama ko pa kayo? Sige, marami pa yan. Tapos, itong word na ito ng Tevet, sabi niya is good. Kasama niya yung good. The Hebrew root word is tov, which means good. Connecting it to divine favor and triumph of good, like Hanukkah lights over evil. In Genesis chapter 1 verse 3, anong unang sinabi ng Panginoon? Let there be light. Kasi light, ang liwanag, ang lahat ng pinagmulan ng lahat ng bagay. God is light and in Him there is no darkness at all. Ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kaya ang una niyang binanggit ay magkaroon ng liwanag. Although alam natin sa himpapawid, I mean where the stars are, madilim yon. That's why the stars have lights. Ang mga bituin ay merong mga liwanag yan. And they are saying there's too many of them in the sky. God created all that as well.
Pero para sa atin, where the space where we belong, kung saan man tayo, kung saan tayo dito, ay kanyang unang sinabi ang liwanag. Nang ibig sabihin, divine favor. Ang pabor ng Diyos, ang kanyang mga bagay na binibigay sa atin. At triumph, ito ay pananagumpay. Pananagumpay ng mabuti. Ano yung Hanukkah light? Kasi yung iba, yan ang spelling. Hanukkah, silent C, Hanukkah. Kasi ito yung kapanahunan dito sa month ng Tevet, ay nung nagkaroon ng tinatawag sa history ng mga Israelita, yung Maccabean Revolt. Kasi nga, yung Antiochus Epiphanes, what's his name? Pumasok siya sa templo at naghandog siya ng baboy. So, nagalit sila talaga. They were conquering them. So what they did, sila'y nakipaglaban and they won. At nilinis nilang uli ang templo na kailangan hindi ito mapapasukan ng anumang hindi kanais-nais sa Diyos. Ang kanilang inihandog ay laging tupa o baka o kambing. Pero ang baboy ay hindi inihandog. Hindi yun ang sinabi ng Diyos sa kanila. Kaya nung may gumawa nun, they revolted. At pagkatapos nun, kulang ang ilaw nila, they made the menorah, ibig sabihin yung 7 candlesticks, but it became 8 candlesticks. At inilawan nilang lahat yun, inilawan nila, kulang ang ilaw nila, pero nag-last ito, nagpatuloy yung ilaw na yun, kahit konti lang yung ilaw nila. Kaya nga, they always celebrate it at this time, ng between December, January. Kaya yun, the triumph of good over evil, it's a divine favor. Pinaboran sila ng Panginoon na kahit konti yung kanilang oil na gagamitin para mag-ilaw yung menorah, yung 7 candlesticks, pero yun naging 8, or 9, something ganon. Kaya nga, ang pananagumpay ng liwanag over sa kadiliman. It's the triumph of good over evil. Kaya nga, we can trace that back in Genesis chapter 1 verse 3, sapagkat ang unang sinabi ng Panginoon, let there be light. And there was light. Nagkaroon ng liwanag. Kaya nga, ang sabi na ng Panginoon, if you go to Genesis chapter 1 verse 4, and the Lord says, it is good, napakabuti. Lahat ng ginagawa ng Diyos ay mabuti. Wala siyang ginawang hindi mabuti. Kasunod pa. There it is again, divine grace. 2025 was divine grace, pero nagpapatuloy pa rin yan. It's associated with uncovering hidden goodness and divine strategy. Ibig sabihin nun, yung panahon na yon ng December, January, ay nakaugpong yon na yung mga nakatago ay ating mabubuksan. Uncovering hidden goodness. Napakarami ng mabuting ginagawa ng Panginoon. Pero kung minsan, we take it for granted. Ibig sabihin, hindi natin napapansin. Kaya nga, pag pinaparealize ng Lord sa iyo ang lahat ng mga bagay na binibigay niya, ano ang nangyayari? You are uncovering hidden goodness na ginagawa niya. And you start to thank the Lord for it. Alam niyo, yung makatulog tayo ng mabuti sa gabi, isang pagpapala yun. Maraming mga tao, meron silang insomnia kung ano-ano. Hindi lang yun. Ang sarap pa ng tulog natin. Diba? May kasama pang magandang panaginip na nanggagaling sa Diyos. God gives us good dreams. Ngayon, meron ding warning. Kung minsan, warning din ang mga panaginip natin to warn us na hindi na natin kailangang ginagawa yon. Kaya we can uncover, maalis natin yung nakatago, nakabutihin na ginagawa ng Panginoon. Let's start to thank Him for that. Yung protection niya. Madalas po, nag-iisa lang ako. Kaya kung minsan naisip ko, gawa na lang kaya ako ng tiny house. Alam niyo po yung tiny house? Isang bahay na maliit, isang kwarto lang, nandun na yung CR mo, nandun nun. Kaya tanang ka mo, tiris-tiris sana. Kasi po, doon sa taas, may baba,
Dalawa yung sala, tapos mayroon pang kusina, may isa pang kusina. Tapos sa taas, may 3 room, mayroon pang balcony. Kaya kung minsan kung nag-iisa ka, marami kang trabaho. Pero sabi ko, Lord, salamat po. Lagi kong sinasabi, Lord, andito ko sa room na ito. Bantayan mo ko. Wala po ako dun sa talagang room ko. Hindi pa po ayos yun. Nandun ako sa isang room. Sabi ko, Panginoon, sa Panginoon, Lord, nandito ka, babantayan mo ko. Sarap ng tulog ko. Diba? Si Lord ang kasama ko. Pwede na lang kapag ginigising niya ako dahil may sasabihin siya sa akin, gigisingin niya ako. So, yes, Lord. Kung ano man, I will read, I will open something para meron akong makita sa mga bagay na pinapakita niya. Pero we need to uncover hidden goodness ng Panginoon. Divine strategy. Hindi lang yon. Divine strategy. Ano bang estratehiya ang gagawin natin? That comes from God, hindi sa atin. Sino ba sa atin ang walang mga dinadaanan ng mga pagsubok? We need divine strategy. How to do it? Diba? Paano gagawin? We don't rely on our mind. Kulang ang ating kaisipan. Sabi nga ng Panginoon, as high as the heavens are upon the earth. Diba? Una sabi niya, He removed our transgressions from us. Gaano kataas ang langit at ang lupa, inaalis na niya ang ating mga kasalanan. So, ganoon din naman. Sabi niya, hindi niyo makukuha, matatarok, hindi niyo makukuha isipin ang mga bagay na iniisip ko. He's too high for us. Kaya hindi tayo magdidepende doon. Diba? I always quote Proverbs chapter 3, diba? Sinasabi doon, na trust in the Lord with all thine heart. Tapos sabi niya, huwag kang mananangan sa iyong sariling karunungan. We should always ask the Lord, Lord, what's the next step to take? Ano bang gagawin? Ano bang mainam na gagawin na katanggap-tanggap sa iyo na ikaw ang nagsabing yan ang gagawin ko? It's divine strategy, not man's strategy. Kasi kung minsan sasabihin natin, ganito ang gagawin natin, 1, 2, 3, 4, 5, parang napakarami. Pero alam niyo po, when God directs us, kapag ang Diyos ang siyang nagsabi sa atin, walang palpak yun. Di tayo papalpak. Kaya nga, maghihintay tayo sa Kanya. So yun, we have divine grace. Yun ang kapanahonan na ito between December and January. At lalo na, alam niyo, lahat nagmamadali para gawin ang December. Ngayon, tapos na. Nasaan na tayo ngayon? Nasaan na tayo ngayon? Diba? Balik tayo sa dati. Kaya nga isipin natin, why do we have to do all those things? Hurry here, hurry there, traffic dito, traffic doon, lahat namimili, lahat kung gaano. When we do not recognize what God is saying, doon tayo nakamiss. Namimiss natin yung mga bagay na sinasabi ng Panginoon. Because when we are too busy for the things of this world. Kaya nga, sinasabi sa atin ng Panginoon, focus. Tumingin ka, focus. Okay. Ano pa? Ayin. The word, ang letter para sa month na ito is ayin. It symbolizes vision, yung mata. Tignan nyo yung susunod. Ayin means eye, symbolizing vision. Let's see the symbol. Ayan po. Nasaan yung panturo ko? Ayan. Ito po, kaya dalawa siya. Sapagat may dalawa tayong mata. 1, 2, right, left. Diba? Sa iba pong picture ng ayin, may mata dito. May mata, may mata. Kaya na nakakatakot kung makakita kayo ng mata doon. Ayan. Kaya nga, yung unang binasa natin in Isaiah chapter 30, ayin means eyes. Ayan. It looks like a letter Y, di ba? It is stated in Isaiah 30, yung binasa natin kanina. Your eyes will see it. Your eyes will see your teacher. Kailangan makita natin ang nagtuturo sa atin ng lahat ng bagay. It is God.
Kung minsan dami na nagtuturo sa atin, ganito ang gawin mo, ganito ang gawin mo. Pero bago mo gawin yon, tanungin mo ang Panginoon, Panginoon, ano ang talagang gagawin? Because He's our divine teacher. Yeah. Kung titignan nyo yung sa Tagal, I will read po in English again. The Lord will give you meager bread and water during oppression, but your teacher will not hide any longer. Your eyes will see your teacher. And whenever you turn to the right or to the left, your ears will hear this command behind you. This is the way, walk in it. Yun ang ibig niyang sabihin. Makikita natin ang tagapagturo sa atin, our counselor, our teacher, who is the Lord Jesus Christ, and the power of the Holy Spirit, because He's our divine teacher. Kaya sabi niya, kung ikaw ay kakanan o kakaliwa, may maririnig ka sa iyong tenga. Nagsasabi sa iyo, ito ang daan, ito ang tahakin mo. Kaya bago tayo hahakbang, mayroong mga decisions kung ano mang gagawin natin, ask the Lord. Where? Saan, Lord? Right, left, straight, back? We need. Kasi, we need to see with our eyes the Lord. Di naman niya sinasabing, we can literally see with our literal eyes with God, ang Diyos. Madalas may ginagawa rin siyang ganon. But spiritual eyes, so lagi tayo nakafocus sa Kanya, nakatingin sa Kanya. Looking unto Jesus, di ba? The author and finisher of our faith. Laging nakatingin sa Diyos, huwag sa tao. Ang tao magkamali, ako magkamali, lahat tayo magkakamali. Pero ang Diyos hindi nagkakamali. Sa Kanya tayo nakatingin. Amen? Kaya nga, this month, with the letter Ayin, it's called Ayin. Sabi niya, 2 mata, nakatingin ka sa Kanya. Sabi niya, your eyes will see your teacher. Kaya nga, di ba? Meron tayong awit. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Di ba? Open the eyes of my heart. Open the eyes of my ear, Lord. Kasama yun, ano? Open the eyes of my ears. Kasama yan. Di ba? Open the eyes of my heart. I want to see. Kasi kung minsan dami-daming mga nakasaharap mo, hindi yon. I want to see Jesus. If you have that desire deep in you, you will see the Lord. You will see His hand maneuvering your way. Dito ka, diretso ka. Stop ka lang, wait. Sige, diretso. You will hear it. Kasi sabi niya di ba? Whenever you turn to the right or to the left, sa Tagalog, sinulat ko po, kung ipahintulot man ni Yahweh na kayo'y magkasakit o magdanas ng hirap, siya na inyong guro ay hindi magtatago sa inyo. Maririnig ninyo ang kanyang tinig at siya ang laging kaalakbay ninyo upang ituro ang inyong daraanan. Hallelujah. Kaya yung ayin, it means eye. Yung ayin, ang ibig sabihin, mata. Nagpapahayag ng pananaw ng makikita mo. Kaya nga, sa ating mga visible eye, itong mata na ito, diba, as time goes on, ay lumalabo yan. Kaya nangangailangan tayo ng mga specs, sabi nga. Diba? Kailangan tayo ng salamin. Pero praise God, ako po, hindi ako nagsasalamin ngayon dahil luminaw po ang aking nakikita. Eh, di ba, lagi kong ginaganon yung aking. Meron kasing pababa, meron pataas ng gano'n. Doble vista. Pag malayo kasi, hindi ko masyadong nakikita. Pero ngayon, nakikita ko. Kapag sinusuot ko yung aking salamin, konting-konti lang ang diferensya. Nakikita ko. Kaya inalis ko na muna siya. Kasi alam niyo po, isa ring barrier sa atin, yung mga salamin. Wala po tayong magagawa kung talagang malabo ng yung paningin. Pero sana, sa spiritual, hindi lumalabo, lumiliwanag. Amen. In the spirit, it shouldn't be. Kailangan lalong maliwanag.
Ganyan. Because ayin, it means eye, symbolizing vision. Focus. Tumingin ka lang sa Kanya. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Sige, let's move on. Marami pa tayong matututunan. Ito ring month na ito is called the tribe, para sa tribo ng Dan. Si Dan, ang pangalan niya Dan. Ayan. Kinuha ko lang yun. Ang ibig sabihin ng Dan ay judge. Ayan. Dan means judge. Ang layo, no? Yung judge, saka yung Dan, malayo. Pero yun talaga ang meaning ng Dan, D-A-N. 3 letra lang, Dan. Pero ang ibig sabihin ng pangalan na yan ay judge. It is the symbol snake or scales of justice. Si Dan is the 5th son of Jacob, born to Rachel's handmaiden Bilhah. Si Samson ang isa sa tribe of Dan. He was a judge. Talaga naging judge siya. Kaya lang, alam niyo naman ang naging problema ni Samson, though he was anointed, yet he revealed, ipinahayag niya, nakuha siya sa flesh until he lost everything. Pero, yun nga, kasi mahabang buhok niya, hindi gugupitin ang buhok niya magmula pagkabata, magmula pagkasilang, because he is already a Nazirite. Ibig sabihin, siya'y nakatalaga sa Diyos, para sa Diyos, maglingkod sa Diyos, mamuhay sa Diyos, lahat-lahat para sa Diyos. But, yun nga yun ang malaking problema. But, nakuha siya ni Delilah. Hanggang sa kakakulit sa kanya, sinabi na rin niya, which he was not supposed to reveal. Anong ginawa? Kinalbo siya. He lost his strength. Actually, it is not in the hair, but the anointing. Dahil he gave, yun ang mahirap. God has already ordained you with everything. And then, kung ipagpapalit mo pa yun sa mundong ito. And at one point ng buhay niya, nasabi niya, what did they do? Inalisan siya ng buhok? Wala. Tapos, they gouge out his eyes. His ayin. Kinuha yung mata niya. They gouge out his eyes. Kaya alam niyo, wag na wag mawawala ang ating spiritual na mata sa Panginoon. Because he fell dun sa bagay na yun. Kaya nga, I remember kay Bishop Reverend Jesse Candelaria, yung isang pangangaral niya, sabi niya, the devil's barbershop. Devil's barbershop. Kasi nga, naalis lahat ang buhok. Pero alam niyo, God is merciful. Anong nangyari? Humaba uli yung buhok niya. Kaya lang, wala na yung mata niya. At nung minsan, siya'y pinatawag to entertain yung mga kalaban ng Diyos. So sabi niya dun sa bata, ilagay mo ko sa 2 poste ng lugar na yun. At humingi siya uli ng tulong sa Panginoon. Lord, sabi niya, give me back my strength. Daw wala na yung mata niya. He hold on dun sa 2 yun. With all his might, naguho lahat yun. So, mas marami ang namatay during the period na wala na siyang mata. God is still glorified at the end of the life of Samson. He lost his life too. Namatay din siya. Pero ang dami nila na kanyang napagupo at that time. Kaya alam niyo po, there should never be spiritual compromise. Kasi maraming nakapupukaw ng ating mata dito. The eyes are the windows of our soul. Yan ang tagatingin. And so in our soul, it means we have to make decisions whether it is good or whether it is evil. Base yan sa mga nakikita. Kaya,
Imbes na tumitingin tayo sa mga iba, tumingin tayo sa Panginoon and look unto Jesus. The focus is on the Lord Jesus. Huwag sa mga tao. And so, Dan, meaning judge, and Samson was a judge, was from the tribe of Dan. Ganyan po yung symbol niya, or yung hawak yung scale of justice. Noon po, Dan was, nung unang census, there were 62,700 and later on 64,400. Anong location niya? Small portion of land that included Joppa, which is Tel Aviv today. The tribe, however, failed to conquer the Philistines in the land and migrated to the northernmost part of Canaan. Mababasa yan sa Judges 18. Pero may dalawang blessing na ibinigay. Kaya lang, meron din kailangan alam natin. The tribe of Dan is reprimanded in the song of Deborah for not joining in battle. So it means hindi tinatago ng Biblia kung ano naging kahinaan ng tribong ito. Samson was from this tribe, Judges 13 verses 2 and 24. And King Jeroboam built a pagan temple in Dan, dito rin sa lugar na ito. 1 Kings 12:29. Amos included Dan in the list of idolaters. Ayan, Amos chapter 8 verse 15. So doon sinasabi, it doesn't hide the flaw of the people. We can learn from the mistakes of others. Kaya nga, iyan ang tribo. It is known, actually, it should be known for discernment and strategy. Kaya lang, kapag nag-set in yung kahinaan, then matatangay ka sa kahinaan. Pero supposed to be, they are known for discernment and strategy. Pero hindi rin itinatago ng Biblia ang nagiging kahinaan nila. Let's proceed. Kaya nga, ito yun, nandun sa isang version, may dalawang uri ng blessing. First, saan natin makikita ang patungkol kay Dan? Jacob's blessing. Si Jacob is their father, okay? Siyang ama. Dan will judge his people as one of the tribes of Israel. Ayan, sinabi niya. Prophetically, in the future, sinasabi na ni Jacob sa kanyang mga anak, isa si Dan, will judge his people as one of the tribes of Israel. Kaya sabi niya pa, Dan will be a snake by the road, a viper beside the path that bites the horse's heels so that its rider falls backward. Pero yung verse 18 says, I wait for your salvation, Lord. Genesis 49:16 to 18. Yan ang lahat ay patungkol sa blessing ni Jacob sa kanya. Kaya sabi niya, Dan will judge his people. The name of Dan is judge. He will judge his people as one of the tribes of Israel. Talaga nga, and Samson was one of the judges later on. So wala na si Jacob by that time. And then Moses, ang kasunod niyan, is Moses' blessing. Nandyan din. Ang sabi naman dito, he said about Dan, si Moses naman. So nauna si Jacob bago kay Moses. Moses said about Dan, Dan is a young lion leaping out of Bashan. Ayun, search ko rin yung Bashan. Ano yan? It was a land of significant natural power and fertility. It illustrates God's blessings and the formidable challenges faced by God's people. Kaya sabi niya, leaping out of Bashan. So, ang blessing kay Dan is a land of significant natural power and fertility na nagpapahayag God's blessings ng pagpapala ng Diyos. So sabi niya, he's about Dan, he's like a young lion leaping out of Bashan. And Bashan is a land of significant natural power and fertility. Anong ibig niyang sabihin nun? It illustrates God's blessings and the formidable challenges faced by God's people. Ibig sabihin nun, kasama ng pagpapala ay may mga kapagsubukan. Susubukan ka ng Panginoon para makita niya kung talagang tapat ka sa Kanya. Yun ay isang bagay. Let's proceed. So, dala yan.
So ano ngayon ang ating matututunan sa buwan ng Tevet? Ano yan? Una, it's a new month. It's a new season. Every month is a new month and a new season. Laging bago sa Panginoon. Hindi lang kapag New Year. Every month, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon ng panibago uli. It's a new month, it's a new revelation. Yun ang sinasabi niya. It's a new season of victory. Tatandaan natin, hindi natin claim ang victory. Victory is already on our side because Jesus, if you remember yung preaching, it is finished. Tinapos na ng Panginoon ang lahat ng bagay. So we are already victorious on the side of the Lord sapagkat tayo ay matagumpay na sapagkat kasama natin ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya, ayan, that is the verse. The path of the righteous is like the light of dawn, shining brighter and brighter until midday. Tatandaan po natin, yung una, we heard, it's part of good, let there be light. So ganun din tayo, bilang mananampalataya. Ang ating daanan, the path of the righteous is like the light of dawn, shining brighter and brighter until midday. Maliwanag tayo sa ating buhay. Let's proceed. Since it is connected with vision, part of maturity is how we see things, our perspective on things between good and evil. Ayan, nandun sa Matthew chapter 6, verse 22 and 23 yan. So it means, dahil connected sa ating paningin, our vision with our eyes, para tayo ay maging matatag sa Panginoon, titignan natin ang mga bagay-bagay not on our side, but on God's side. Sa kapamaraanan, sa pananaw ng Diyos, doon natin titignan. Kahit na may mga challenges tayo, look at it on the point of view of God and not on your own. Kasi kapag meron tayong problema, kung minsan sinasabi, kawawa naman ako, bakit yung iba hindi ganun, ako ganito. Hu. Hindi po. Kahit may mga pagsubok tayo, bahagi ng ating pagtanda sa Panginoon. Hindi yung pagtanda ng itsura. Ibig sabihin nun, we become mature in the Lord. Iba ang pananaw natin. Hindi kamukha ng pananaw ng mundo. Kung minsan, ang sabi ng mga tao, alam niyo ba yung awit na yun? Matagal na yun eh. Ewan ko, yung mga may edad na kamukha ko. Que sera, sera. Alam niyo yun? Que sera, sera. Hindi sira-sira. Whatever will be, sabi. The future's not ours to see. Que sera, sera. Ayan, meron pa pala akong kasama doon. Maraming mga tao nagsasabi, que sera, sera. Hindi sira-sira. Ang sinasabi ng whatever will be. No! God has a plan. Kaya nga, hindi tayo sumasang-ayon dun sa que sera, sera. That's Spanish, I think, right? Yung mga kamukha ko nasan. Que sera, sera. Pagandang awitin eh. Pero ang ibig sabihin nun, whatever will be. Kung ano lang, sumasama lang tayo sa agos. Hindi tayo ganon. Ang Diyos ay may plano sa buhay natin. Kaya hindi tayo palutang-lutang lang o sumusunod sa agos. God has a plan. Tuwiran mo lang yon. You will see how good God is. Amen. Kaya nga po. Tignan nyo yun, yung verse na yun, Matthew chapter 6, there it reads. Ayan. The next part. Ayan po. The eye is the lamp of the body. Sinabi natin. The eye, di ba? Ayin, meaning eyes. The eye is the lamp of the body. Yan ang Matthew. If your eye is healthy, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. So if the light within you is darkness, how deep is that darkness? Ayan. The ayin. The ayin is the lamp of the body. Yan, ito.
How about spiritual? Iba lang. Sinasabi na nga ng Panginoon, ang mata. Kaya gamitin natin ang mata sa paningin ng mabuti at hindi sa hindi mabuti. Amen po. See the beauty of everything. Tingnan ninyo ang kagandahan ng mga bagay na ginawa ng Diyos. Kung lagi tayong mapagpasalamat sa lahat ng bagay na binibigay ng Panginoon, mas iba ang pananaw natin. Hindi natin makikita yung kakulangan. Lagi nating nakikita ang kabutihan ng Diyos sa lahat sa atin. Kasi yung gusto natin ay mga material na bagay, hindi po yun ang ikasisya ng ating buhay. Mauubos din yan, mawawala yan, magko-corrode yan, lahat yan mawawala. We cannot even take it. Wala man tayo madadala. We will all leave it here. Pero sabi ng Panginoon, the eye is the lamp of the body. I-underline niyo po yan. If your eye is healthy, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. Kaya, let's see ano pa ang makukuha natin dyan. The revelation of His love and grace. Ipinapahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig at ang kanyang biyaya. Ayan. Ephesians chapter 1, verse 17 to 19. I pray. Yan din po aking panalangin. Alam niyo po, nung I was making this, I was praying, I was crying out to the Lord. Sabi ko, Lord, let it be all of our prayer na ganito. I pray that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, would give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Alam niyo po, napakahalaga po ng wisdom. Wisdom, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Revelation, kailangan natin ang kapahayagan ng Diyos. Kung ano mga bagay na pinapahayag niya, yun ang ating mapang-aangkin galing sa Kanya. Kaya ang ating panalangin, I pray that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father would give me the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, na makilala pa natin siyang lalo, mapaglingkuran natin lahat ng bagay patungkol sa Kanya, that we may see Him. Amen po. Next verse, nandun yung verse 18. I pray, another prayer, I pray that the eyes of your heart, there it is, the eyes of your heart may be enlightened so that you may know what is the hope of His calling, what is the wealth of His glorious inheritance in the saints. Yan din ang ating panalangin lagi. Panginoon, buksan mo ang aking mga mata para ang aking puso ay magliwanag, para malaman ko kung ano yung pag-asang yan. The hope of His calling, what is the wealth of His glorious wealth. Ang dami nating kayamanan, wealth. Hindi nasusukat yan sa pera, hindi nasusukat yan sa dami ng bag, dami ng damit. Hindi nasusukat yun. Wealth comes from God. His revelation, kapag ito'y pinahayag niya sa atin, that is more than all the wealth that we have. Kaya kung mayaman tayo sa Panginoon, mayaman tayo talaga. Amen? I pray that the eyes of your heart, ito po, the eyes of your heart, the ayin of your heart may be enlightened. Magliwanag sana that we may see. Kung minsan ang mga bagay na nakikita natin, pang-distraction, pag ginaganyan tayo ng kalaman, alam niyo yung sa sasakyan, kailangan niyo, pag umuulan, hindi pwedeng walang wiper. Kasi, kapag tuloy-tuloy ang ulan, napakalakas, hindi mo rin makikita, so you need the wiper. Pag umuulan lang, pero sa buhay Kristiyano, huwag kang magpapaganon sa kalaban kasi minsan ginaganyan-ganyan kanya. Nililito kanya. Ang Panginoong Diyos, hindi niya tayo lilituhin. Tandaan niyo po yan. Hindi niya tayo lilituhin. Ang marka ng kalaban ay lituhin ka. Kanan, kaliwa, doon, sa taas. Hindi ganon. The Lord will always guide us well. Hindi niya tayo lilituhin. Never, never. Kapag nalilito kaya, it does not come from God. It comes from the enemy. Tatandaan natin yun. Kaya I pray that the eyes, that the ayin of our heart may be enlightened so that we may know what is the hope. Know. Alam niyo po yung word na know na yun?
Hindi lang yung alam mo, kundi deep inside you, you will know that there is a revelation in your heart. What is the hope of His calling? What is the wealth of His glorious inheritance in the saints? Ano ang mga kayamanan na ibinibigay ng Diyos sa mga taong pinabanal na niya? Next verse. Sabi niya, and what is the immeasurable greatness of His power toward us who believe according to the mighty working of His strength. Paka-underline niyo po yan. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Diba? To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love. So we sing, holy, holy, holy. Kaya alam niyo po, God uses yung mga inspired na mga music talaga that comes from the Lord, praise and worship. Kaya nga, let it always be our prayer every day. Open my eyes, Lord, that I may see the best siya. Ay sabi niya doon, immeasurable greatness of His power. Hindi masusukat na kadakilaan at kapangyarihan ibinibigay niya sa mga mananampalataya sang-ayon sa kanyang dakilang ginagawa. Sa kalakasan niya, hindi sa kalakasan natin. Kaya it's a revelation of His love and grace sa bawat isa sa atin. Is there another one? Kaya nga doon. Separate light and darkness in us. Psalm 119:105. Your word is a lamp for my feet and a light on my path. Kung minsan may mga bahaging madilim. Kaya nga, nais ng Panginoon, ihiwalay na natin yung kadiliman. Lagi tayong nasa liwanag. Paano tayo mananatili sa liwanag niya? Ang salita ng Diyos ang siyang lampara ng ating mga paa at siya ring ilaw sa ating dadaanan. Both sa iyong personal, dala mo yung lampara mo para hindi ka matisod, di ba? Kaya nga may ilaw, ang mga sasakyan may ilaw. Paggabi, kailangan nila yan. Pero kung minsan, nabubulagan ako sa mga ilaw ng mga motor kasi nakapaganan yung kanilang light. Tingin niyo ba kasi naintindihan ko naman sila kasi kailangan nilang makita kasi kung may bato, kung may bako, baka mahulog sila. Kaya lang, kung kasunod mo sila, medyo hirap ka, ikaw naman na nasa harap, nabablind ka naman. I pray na maayos nila yon, both for the cars and for sa mga motor o sa mga anong ginagamit. Kaya nga, Psalm 119:105, your word is a lamp for my feet. Ang salita mo, ang siyang gabay ng iyong paa. Lift up the light. And a light on my path. Sa malayo, sa malapit, far and near, is still the word of God. Amen. Ay sabihin natin sa Panginoon, Lord, ihiwalay mo ang liwanag at kadiliman. Ayaw ko ng kadiliman, gusto ko ng kaliwanagan. Kaya ang sabi niya, para maiwasan natin yan, your word is a lamp for my feet and a light for my path. Both sa iyong sariling paa at sa iyong pupuntahan, kailangan natin ng liwanag. Ang Diyos ay maliwanag at hindi siya lalakad sa kadiliman. Amen po. There is more. Sabi nga ng Proverbs chapter 6, verses 28, 20 to 23. Yun na lang 23. For a command is a lamp, teaching is a light, and corrective discipline is the way of life. Kunin nyo rin po yun. Because these are very, very, very important scriptures. Kaya nga may salita ng Diyos, remember them, highlight them, put a date on it, kailan nyo narinig yun. Kasi importante yun sa atin. Ipaliliwanag ng Panginoon sa atin yung lahat ng yun. Sabi niya, for a command, yung mga utos ng Diyos ay liwanag, is a lamp. Teaching
is a light. Ayan, ipinaliliwanag dito. Ang pagtuturo niya ay liwanag. Corrective discipline is the way of life. Kinokorek tayo ng Panginoon, dinidisiplina tayo sapagkat iyan ang paraan ng buhay. You can read Proverbs 6:22-23, ito na lang kinayo. For the command, yun. Paano natin alam yung lamp? The command is the lamp. Where is the command? In the Bible. Teaching is a light. Ang pagtuturo ang liwanag. And corrective discipline is the way of life. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat. Di ba, Lord, sabi ko nga sa inyo, hindi lamang po, Lord, yung PowerPoint ang nakikita, kundi makita ka namin, Lord, ang nagsasalita sa amin. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord, for this time. Open the eyes of our heart. Maraming mga bagay na pagpipilian if we want. But I pray, Lord, we will choose the best. It's not only the good or the better, but we want the best, Lord. Nais namin yung galing sa inyo, diretsyo, galing sa inyo, na ibibigay nyo sa bawat tao. Kailangan ka namin lalo, Panginoon. At habang nagtutuloy ang mga panahon, habang naghihintay kami sa iyong muling pagbabalik, teach us, Lord, to number our days so that we may gain a heart of wisdom. Yan ay base sa Psalm 90, which is the prayer of Moses. Teach us to number our days. Tulungan mo po kami, Panginoon, bilangin namin. Sapagkat kailangan nakikita namin ang mga bagay na nais mong gawin. You've already finished everything, Lord. But in this world, you said we have tribulation. But be of good cheer. I have overcome the world. Yun po ang sabi mo. This world is not getting better. It's getting bitter. It's getting more bad. Lahat na ng mga bagay. Help us, Lord. Turn our eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. And the things of earth will grow strangely dim as we look at you. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. And the things on earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. The many years that have passed, tapos na yun. We are in now, ngayon. Nandito kami, Panginoon. We are in the now, ngayon. Help us not to look back anymore. If we have asked forgiveness from you, we are new all over again. We can recommit. We can rededicate our life to you, Lord. Anumang mga bagay na aming ginawa noon, na basura lang, it's not the right way. It's not the right attitude. It's not the right word. It's not the right action. It's not the right seeing. Lord, forgive us. Today, if you hear His voice, harden not your hearts. Ngayon, kung naririnig mo ang tinig ng Panginoon, huwag mong patigasin ang iyong puso. Suko lahat. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. And the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Lord, open our eyes to see. Open our ears to hear, Lord. Open our hearts so that
we may allow you to take over completely. Buksan namin ang aming puso upang ikaw ang doon manahan. Doon nakaupo. Ikaw ang nandun sa sentro ng aming buhay. Hindi kami. Kaya nga, mapanuri ang mata. Pero higit na mapanuri ang iyong mga mata sa amin. Sapagkat lagi mo kaming tinitingnan. Tinitingnan mo kung sino ka. Di naman kami makakapagtago. We cannot hide from you. And we know there is no place in the whole universe where we can hide from you. Kaya nga, our prayer is to create in us a clean heart. Create new vision in us, Lord. Bigyan mo kami ng panibagong pananaw, perspektibo, pananaw galing sa iyo, perspective from heaven and not from the earth. Dami ng nakapupukaw ng aming damdamin. Pero Lord, help us to look at you. Help us to see you. Ang presensya mo, ang lahat ng bagay, hindi namin makukuha kahit kanino. We can only get it from you, Lord, personally. Alisin mo ang lahat ng kadiliman. Ayaw na namin ang madilim. Gusto namin ang maliwa. Eyes to see the glory of God. Eyes to see your goodness. Eyes to see your greatness. Eyes to see your awesome power. Eyes to see your immeasurable, hindi masusukat na pag-ibig, kagalakan, kapayapaan na binibigay mo. Hindi masusukat kahit na sa anumang pag-ibig dito sa lupa. Turn your eyes upon Jesus. Thank you, Lord. Salamat. Help us to focus. Help us to grow in you, Lord. Thank you for divine favor. Thank you for the triumph of good. Thank you, Lord. Sabi nga, we must become master of our own selves. But only through the power of the Spirit, self-control, discipline. That's why when we cannot control ourselves, you discipline us in the way of life para matuto kami. We need to master our own self-control by the power of the Spirit. Personal, it is within us. Walang ibang tao makakatulong noon. We ourselves. Then our family environment. Our family is very important for children. Just like Joshua, we can say, as for me and my house, as for me and my family, we will serve the Lord. It's a declaration of faith. It's a declaration of decision that we would stay with the Lord no matter what. Kahit na ang pag-angat sa trabaho, kahit saan, kailangan lagi nakatingin sa Panginoon. It is you, Lord, who gave everything to us. We should always go to the giver and not just the gift. The giver is the Lord. Sinabi mo naman, Lord, ikaw ang aming guro. Hindi ka magtatago sa amin. Maririnig namin ang iyong tinig, sapagkat lagi ka naming kaalakbay upang ituro sa amin ang daraanan. Kaya kailangan lagi kaming nakatingin sa iyo. Help us, Lord. Divine immersion, sink into you, Lord.
Lalo pa kaming lumalim ng pagkakakilala sa iyo. Lalo pa kaming magkaroon ng konkretong kaalaman kung sino ka upang hindi kami tatalikod sa iyo. Hindi kami magkokompromiso dito sa mundo. Thank you, Lord, for divine favor. We have already triumphed. It is finished. We have to declare it with our mouth. Let it be our talk and our walk. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. It is very easy to say it, but to prove it with our actions is different. Thank you, Lord. You promised us, Lord. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Isaiah 40:30. Isaiah 41:10. Fear not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with my righteous right hand. Thank you, Heavenly Father. Focus our eyes on you. Let our eyes see the brightness of your glory. Let our eyes see your miracles. Let our eyes see the change in us. And be the light, just as you are, the God of light. Marami pong salamat, Panginoon. We give you all praise, all glory, all honor, all adoration, and thanksgiving. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ. By the power of the Holy Spirit we pray. Amen and amen. Tayo po ay magpipira-pirso ng tinapay.